nagtataka ang press na ngayon ka na hindi nila nakita. What happened? Ano pa rin yan? Nag-travel puro ako, puro travel sa ako. Ito, after na huli ko yung action ko yung huli ko dito sa VMX yung Vigilante. After mo ng Vigilante, ayun, puro travel po. Yun po. Social. Oo, ang mahal ng travel na yun, ha? Oo. So, saan ka nag-travel? Yeah. Nag-Japan, tapos dalawang bansa ako, pinuntahan ko na ba yung last? Kalimutan ko yung isa. Basta dalawang bansa ako. And parang 2 weeks po ata. Absent-minded ka. Dalawang bansa. Hindi mo matandaan yung isa. Oh my gosh. Dapat mag-take ka ng class. Sorry. Kasi dalawang bansa lang yun, ha? What more kung mas marami. Pero ang sinasabi nga nila, dapat ikaw na rin BMX King after Shanti Guzman. Pero parang yun nga, missing in action ka. Oo. Hindi ka nang hinayang. Marami tuloy mga sumingit, may nag-aagawan sa title. Hindi naman po. Mas gusto ko nga po yung marami kami dito sa BMX ng mga lalaki. Mas gusto ko po yung mas marami ako na nakakasabayan dito sa platform ng BMX. Mas gusto ko po yun. But with the cheating wife, sa tingin mo, you're gonna, mariregain mo yung pangunguna, pangangabog mo sa mga ibang actors. Depende po, hindi ko masasabi. Kasi po ito... Okay, ano na lang bang ginawa mo sa The Cheating Wife na dapat namin abangan para ma-excite kami? Ito pong The Cheating Wife, bago po sa akin to. Kasi po first time ko pong magkaroon ng role ng bulag. So nahihirapan ako umacting ng bulag kasi napapatingin ako sa co-actors ko lagi. This is kumbaga challenge for you. Challenging pero. Oh yes, challenging po talaga. So maraming time dito na may mga dialogue ako. Napapatingin ako sa mata ng co-actors ko na hindi naman dapat. Dapat magbubulag ako. So ang hirap. So nagre-retain pag ano. Pero gano'n ka na nahihirapan. Is it just the first day or tapos naging okay na later on? Yung first day namin sobrang hirap kasi first time ko rin maka-work si Allison, yung partner ko dito. Doon ko lang din po siya nakita sa set. So kailangan namin ng connection. Bukod doon yung pagiging bulag ko. Kailangan paniwala ko yung mga tao. Bulag po talaga ako. Ayun po. At least ang bongga, di ba? Malay mo sa susunod naman. Bulag na talaga. Hindi, after bulag, PP at saka balik ka naman, di ba? Tsaka yung nakakalimot. Salamat po. Thank you, ha. Pero yan, Ses, yan. Etong Cheating Wife, follow-up mo saan to? Anong last project mo? Parang angkin. So, tinatanong mo ako. si Primo, nakalimutan niya ngayon second na bansang pinuntahan niya. Sorry, si Vince pala. Angkinin mo ako. Angkinin mo ako. Ito yung bida dito sa Cheating Wife. Parang second lead lang ako. Support. Sa in real life, may mga kilala ka bang mga cheating wives? O anong masasabi mo sa kanila? Meron naman po. Madami. Yan. Madami. Talaga? Pinapaalam nila sa iyo? Yes, kasi Very proud yung mga cheating wives. hindi siya wife, husband. Kasi ganun yung dad ko before. Parang familiar siya sa akin. So, marami ka kilala mga cheaters. Yes. Ikaw ba, nabiktima ka na ng cheat na ba sa'yo isang karelasyon? Yes. Really? Anong experience? If you, kung okay lang sa'yo to share. Siyempre masakit. But at the same time, big lesson. Pinagpalit ka ba sa iba? Yes! Pero okay lang. Ganun talaga ang life. Yan, ang bongga. Gusto ko rin maging biktima ng isang cheating boyfriend para at least ganyan ako ka-happy, ha? Kasi sabi mo masakit pero parang masaya ka. Oo. Pero congratulations and good luck sa The Cheating Wife. Thank you. Okay. Ito,
siguradong hindi siya mag-cheat dahil kakakasal niya na at happy siya. Phoebe Walker. Congrats sa Phoebe, ah. Thank you. At least you're working again. You're back. I have to. Oh, ay, We are contract. malaking gasto sa Boracay. A very, very malaki po. Yeah. Yeah. Salamat, Sir June Lalim. Okay, here we go. To Showbiz Ganap, pakinggan naman natin si James Miguel. Hello po. Question for Direk po. Bakit po the cheating pilot? Actually, this concept, at yung concept na yung script ay hindi ako nagsulat. So, they just tapped me to direct this material, no? So, pero nung dina-develop pa lang siya, nilapitan ako nila Sir Ronnie Benael. Sabi nila, may concept sila for me. And then, ayun nga, it's about dalawang byuda na originally nag-meet pa sila sa cemetery kasi pinagluluksa nila yung mga asawa nila. But, ayun, nagka-developan sila. Tapos bigla, hindi pa pala pati yung asawa ng isa. Hanggang sa naging siya, parang yung isa na lang ay may asawang hapyaw lang. Parang yung isa ay may asawang seaman na binigyan ng mga perata. Tapos, nakilala ang isa rin byuda. Tapos, ayun, nagka-developan sila, not knowing na buhay pa pala yung asawa ng isa. And then, yung conflict nangyari because may theme na yung dalawang byuda, supposedly. So, yun. So, doon nag-start yung conflict yung kwento. Alright, thank you so much. Ngayon naman pakinggan natin from Lionheart TV, Richard Paglikawan. Hello, good afternoon. Thanks, Bibi. For our actors, what are your thoughts on cheating? And siguro, kung magpapatawad ka, ano yung worst thing para hindi mo siya mapatawad? Mapapatawad mo siya of all the things except for this one. Start tayo kay Primo. Hello. Good evening, guys. Good afternoon pala. Thank you for the wonderful question. Actually, medyo mabigat yung tanong pa. When it comes to cheating, kung ano yung kaya ko mapatawad, how depth. Ano muna, what are your thoughts on cheating? Ano yung definition mo? Ano yung pagkakaalam mo with cheating? And ano yung lahat ng bagay gawin na pero hindi mo mapapatawad yung isang bagay na yun in terms of cheating? Siguro, sige, let's go on the first thoughts about cheating. Siguro it's about being uncontentment or parang unsatisfied dun sa relationship na meron ka. Pero it's not just the physical thing yung cheating para sa akin. Kasi maraming types of cheating. May emotional cheating, and physical cheating. Siguro once na nakapag-isip ka na yung even on the smallest thing, nagbubura ka na ng mga chats or nagtatago ka na ayaw mabasa ng partner mo, consider na rin yun as cheating. Pero it's a micro-cheating. But when it comes naman dun sa depth ng cheating na hindi mo mapapa-accept, siguro it's about kapag nagkaroon na rin ng deep sexual and emotional tension yung partner mo with the other individual. Pero ang pinaka-idea ko lang is, kung hindi ka naman na masaya, it's easier to let go, just to be honest na lang din. Para at least hindi na rin kayo magkasakitan. Kasi sometimes, lumalalim siya, nagkakasakitan pa yung relationship. Kasi two people are trying to force things up eh. Kaya try pa nilang buuin, kaya try pa nilang work out. Though hindi naman natin masisi kasi baka yung iba nangihinayang sa memories, di ba? Sa mga pinagsamahan, ganyan. Pero it all boils down pa rin sa honesty na kung hindi na talaga kaya, huwag nang ipilit. Para at least you can go with your own lives and mahanap nyo na yung tao para sa inyo talaga. Ayan. Thank you, Primo. Thank you. Pwede po pa ulit ng question. Pero medyo mabigat po kasi yung question. Okay, so the question is, what is your definition of cheating? And yung pangalawa, ano para sa'yo yung hindi mo
mo mapapatawad? Not necessarily cheating, tama po ba? Or within cheating? Para lahat nagawa all about cheating. Pero ano yung isang bagay na hindi niya Na mapapatawad? hindi mo mapapatawad? Siguro yung... Hindi, for me, kaya ko magpatawad, pero hindi na para sabihin sa kanya napatawad na kita. Siguro, kaya hindi ko kayang sabihin sa kanya kasi nakita ko yung sarili kong sobrang nahirapan talaga ako. Talagang hindi ko nakilala yung sarili ko. Yun, kasi cheating is still a choice eh. But, yeah. I'm done po, I kind of Vince. Okay, Vince, ano para sa'yo ang cheating? Sa akin, cheating. Masakit kasi, hindi yung ano eh. Pero kung para sa akin, yung cheating, nagpapatibay din kasi yun para sa akin, di ba? Yung masaktan ka, para masubok ko kung hanggang saan ako magpapatawad. Pero, yung tanong mo na lang po na kung saan hindi ako mapapatawad, siguro yung sarili ko. Kasi, yung sarili ko yung ano eh, mas gusto ko yung ako yung masasaktan kasi alam kong pautot yung sinasabi yung kaya kong i-convert yung sarili ko. Huwag lang po ako yung makasakit. Ayan, para sa akin yun. And regarding dito sa The Cheating Wife, ano yung pinaka hindi nyo makakalimutan na ginawa nyo for this movie? Ako po, yung role ko po dito na mayroong HD. Yung nagpa-flashback sa character ko po yung nangyari na kung bakit. Yung dinukot po ako ng mga pirata. PTSD, yung PTSD po ako. Pag may naririnig akong pito, nagpa-flashback sa akin kung paano ako pinahirapan ng mga pirata. Ayun po, mahirap po sa akin yun. Kasi hindi ko pa, wala akong na-encounter ng tao na gano'n sa totoong buhay na may sakit siya ngayon, wala akong nakita. So, yun, ayun yung hindi ko malilimutan. Thanks, Vinces. Siguro yung sa amin ni Allison, yung connection namin dalawa. Kasi hindi lang sa love scene, kundi din sa bonding namin nun. Yung bonding namin nun ni Allison and then namin ng mga artists. Sa akin naman, siguro it's first time ko rin kasi maka-work talaga sila Direk, sila Vince, sila Ses. So para sa akin, yun ay tinatreasure ko na on this project. It's one of my remarkable films then, just to work with them. Abangan nyo na lang din syempre para at least mas magulat kayo sa mga mangyayari. Thanks, Vince. Thank you. Alright, thank you so much. And to finish off batch 1, let's hear from Jasper Valdez from Manila Standard. Congratulations sa film. My question is for the cast and kay Direk. Sa dami ng BMX titles ngayon and sa mga stories about kabitan, cheating, ano yung bagong ibibigay ng film na to? Let's start with Direk. For me, it's the intensity and the performance ng mga actors because I've seen kung paano nila iniba or naiba and na-elevate yung performances nila from their previous works. And then, visually, I vouch na maganda ang pelikula visually. And then, even yung treatment, it's different. Medyo, lalo na may isang eksena doon na parang favorite scene ko talaga because iba yung intensity and the way na interpret namin and we mounted it, talagang intense siya. So, ayun, ayoko na lang mag-spoil, but yun. Yung performances mostly, especially si Vince, si Ses, and then si Prima and si Allison, iba yung naipakita na dito. Tuwa na yung sinabi. Dahil kay Direk yun, hindi namin nakita na yung pinoportrait namin character, agad-agad namin napigat nung araw na yun. So, thank you Direk. Sana
naitawid namin ng maayos. Yun. Ayun. Yun lang. Yes, dahil din kay Direk yun. Kasi sobrang gaan ni Direk katrabaho, lalo na ng mga co-artist ko. Siguro yung iba lang doon. For me lang, sa mga movie na napanood ko, siguro yung, yun nga, intense, then yung chemistry din talaga. Sa akin naman, when it comes to one of it talaga, siya very thankful din kami kay Direk for sobrang gaan din katrabaho and also my co-artist. Nakita ko yung one thing na sobrang dali lang sila kasama and hopefully may mga kasunod pa. But this one, yung sa Cheating Wife, based sa mga typical cheating movies, siguro this movie is more complex kasi may marami siyang hinihit na targets na especially yung nga, Vince is bulag dito. But eventually, nagkakapabutihan na yung dalawang girls. So parang medyo complicated siya in a sense compared to the other typical movies na naging mapusok lang. So this one medyo mayroon siyang may deeper level na complication na parang hindi naman dapat pero nangyayari. Ganun. Thank you. Alright, thank you so much. And now moving on to the second batch today, we have Kiko Escuadro, Dolly Ann Carvajal, Aster Amoyo, Isa Iglesias, and Neil Ramos. Ngayon pahinga natin from Radar PH, Kiko Escuadro. Hello po. Hi, question for Vince. Hello po. Balikan lang natin. Yung time na nawala ka, nag-time off ka, naging ano yung personal decision or na-burnout ka ba or ano yung naging dahil bakit bigla kang nag-lilo? Hindi naman po, kasi nilaylo. Kumbaga pag may binibigay naman po sa akin yung iba, tinatanggap ko naman po. Tinatanggap ko naman po yung mga binibigay sa akin ng mga work. And then, alam ko, sumabay din po ata yung nasa FPJ's Batang Quiapo po ata ako nun. Ito bago po matapos. Kaya rin po siguro hindi rin po ako gano'n nakakuha ng project sa VMX na. Dahil po sa schedule ko rin po sa Batang Quiapo. Pero ano yung parang tumawid ka na sa mainstream? Tama ba? Hindi ako. Tumay po pero nag-i-enjoy po ako. Sabi ko nga po sa road manager ko na nag-i-enjoy po ako dito ulit sa BMX. Hindi po makakalimutan po ng BMX. Kahit na may mainstream ako, gusto ko pa rin po gumawa ng success movie, mga error. Bakit? Kasi marami po ako natutunan dito. Marami po akong na-portrait na character. Bukod doon, sino po naman hindi na mag-aayaw dahil po nagiging partner na magaganda dito. Direct Berlante ka pa rin ba? Yes po. Yun lang. Maraming salamat. Okay, thank you so much. Ngayon naman from Philippine Star, Dolly Ann Carvajal. To anyone who wants to answer, no? Kasi sa cheating, may double standard. Yung pag lalaki nag-cheat, sabi nila, okay lang yan kasi lalaki. Parang part of their machismo. Tapos pag babae, parang people look down on yung mga cheating wives. Anong masasabi yun dito? For me, personal na ako, note ko dyan, cheating is cheating. Regardless kung sino gumawa, babae, lalaki, asawa, or wife or husband, cheating is cheating. And it's should be in all levels, emotional, physical, or kung ano man siya. Kasi ang genuine na relationship ay kailangan faithful for me. It's a commitment. Ang trust at ang foundation ng isang relationship, commitment siya. Sabi nga ni Cez kanina, it's a choice din. So, parang for me, very, dapat hindi na kinoconsider na pag lalaki may free pass on cheating or pag husband may free pass on cheating and pag babae mas pinapunish kumbaga ng public because it's the usual na mas toxic masculinity na culture. But for me, regardless kung sino man ang gumawa, kahit lalaki man yan,
kahit or babae, basta cheating for me, it's non-negotiable. Actually, dapat, gusto ko sumagot kanina ano yung mga hindi mo mapapatawad when it comes to cheating? Pag cheating, wala na. Dapat yun na, ultimatum ka agad. Sa relasyon, okay, pag nag-cheat ka, goodbye. Ganun dapat. Yun. Okay. May gusto sumagot. I totally agree with you, Direk, by the way. Okay, Ses. Di ko kasi alam yung difference ng ganun kasi hindi pa ako nagkaka-boyfriend ng long term. Puro ligaw lang din kasi sa guy. Pero sa girl kasi parang wala din naman kasing pinagkaiba. Kasi ganun pa din naman yung ginagawa nila ng naloko pa rin sila ng tao. Yan. To adapt lang. Yun, tama na yung sabi nila direct na wala naman sa gender yun, either guy or babae. Once cheating is cheating pa rin. So siguro nangyari lang na normal, hindi naman normalize, parang sa society on this modern era, parang lumalabas kasi pag lalaki yung nag-cheat. Normal lang yun, lalaki naman kasi yan. So parang gano'n. Pag babae naman, way deeper. Feeling ko ang pinaka ini-impose lang ng ibang tao is kapag yung lalaki nag-cheat, more on physical aspect. Based lang sa idea. Pero pag yung babae siguro, parang more on emotional. Kaya parang dumadating kasi parang mas malalim. Pag yung babae nag-cheat, mas malalim yung impression. Then sa lalaki, parang itch lang or alam mo yun, ego, pride. Pero going back, dapat hindi ganun. Dapat kahit anong gender pa yan, cheating is still cheating. So hindi siya dapat din binabalidate and ina-approve ng society. Sorry. Congrats pala, baby. Thank you, Totally. Okay. Very good. That makes sense. Primo, salamat sa'yo. Okay, ngayon naman from TikTok and People's Journal, we have Aster Amoyo. Sa inyo, including Direk na naka-experience na ba kayo mag-cheat or mag-cheat ng partner nyo? Ako naka-experience na mag-cheat. Whatever. I mean, Or it's mag-cheat na either mag-cheat your partner kung sino man. Ako, based on my experience kasi, wala naman akong na-experience sa relationships ko na gano'n. Pero, yung mga friends ko, kasi ako parang ilang pala po yun. Konti lang kasi yung naging karelasyon ko right now. Yun, wala naman akong cheating incident with my girlfriend and my girlfriend hindi na naman nag-cheat sa akin. So, actually, yun kasi yung ultimatum ng girlfriend ko din sa akin. Walang patawad, walang second chance pag cheating. That's why ako, since mahal ko siya, wala ako cheat. Ganong, para malinaw ka agad. May iba kasi na parang may kondisyon yung pag-cheat na parang, lalo na yung ibang nag-fish pa minsan na pag nag-cheat ba ako, patatawarin mo ako, may mga ganun eh. So, sa amin, pag sinabi ng, pag kami ng usap about it, wala, parang, hindi ka agad ang sagot. So, yun, wala naman akong incident. Pero, yun, kami ng girlfriend ko ngayon, ganun yung usapan